Isang mapagpalang umaga sa atin mga ka-Sunrise. For today's video, i-share ko po sa inyo kung paano po ako mag-install. Ayan, so sa video po natin is laging promotion kasi hindi naman kasi para sa akin kasi hindi naman ganun ka daling magturo, no? At hindi naman tayo teacher para magturo tayo. So ang ginagawa lang po natin is i-share lang po natin yung mga natutunan po natin, no, na learning about sa solar, no? So dapat alam rin po natin yung mga standard materials para yung investment hindi po sayang. Kasi sa isang solarista mga ka-Sunrise, hindi po ganun kadali. Kasi once na nagkamali si solar installer, so syempre sa kanya yung feedback, kaya hindi po siya ganun kadali, no? Kaya kung gusto natin mag-solar, talagang kailangan po natin siyang pag-aralan. Ayan, so dito po is gumawa po ako ng pang demo po natin, no. Ayan. So napakadali lang naman po, no. So itong gagawin nating demo is para sa mga beginner na gustong matutong mag solar setup, no. So lalo na po yung mga totaling walang kuryente, no. Ayan, so dito po is lalagay po natin yung standard materials para makuha nyo po yung mga dapat yung bilhin. So magsimula na po tayo. Ayan mga ka-Sunrise, so gagawa po tayo ng una nating tutorial na ang setup po natin is 100 watts for lightning connection na 12 volts. Ayan, so kung bakit 12 volts, pag gumamit po kasi tayo ng 12 volts, mas tatagal po yung ating battery na 55 ampere hour. So ganyan po yung application ko po dito sa bahay. So yung ating mga solar materials is meron tayong solar panel na 100 watts. Ayan, tapos meron tayong MPPT na 20 ampere. So bakit 20 ampere? Kasi upgradable pa po to, no? Tapos syempre yung ating 55 ampere hour na battery. PV cable natin na 2mm. So ito po yung ating PV cable. Ayan, tapos ito yung ating battery cable na number 16. So example lang po to, no? Para kumuha lang ako ng wire na AC para maging example lang po natin. Tapos meron tayong circuit breaker, yung dalawang circuit breaker na po na yan. Tapos meron tayong MC4. Tapos, ayan. Ayan po yung ating mga material. So, ito po yung MC4. Ayan. Ayan, dahil sa first time po natin gumawa po ng tutorial, ayan, so mas mabuti na makita nyo po na ako po mismo is yung application ko po, yung tinuturo ko po is nakabase po doon sa tutorial na gagawin po natin. So para makita nyo po, ito po yung aking pang light connection. Yung aking SNRE is 20 ampere. Ayan na MPPT. Ayan, so best recommended talaga itong ganitong controller. Tapos yung dalawa nating circuit breaker. So P for PB, B for battery. Tapos yung ating battery na 55 ampere hour. Ayan, tapos yung number 16 natin na wire. Ayan po yung aking pang light light connection ko po, no, nung aking setup para sa mga ilaw ko lang po. Ayan mga ka-Sunrise, so dapat sa pag-install rin dapat may mga tools rin tayo na gagamitin, no. So ito po is naipundar ko po sa pagsa-solar ko po, no, sa pag-install po natin ng solar. Meron po tayong tester, wattmeter. So napakahalaga po nito lalo na kung i-estimate po natin yung consumption ng i-install po natin para mabigyan po natin ng information yung pag-i-installan po natin. At meron rin tayong clamp meter, tapos itong battery analyzer. At yung mga tools po natin, no, na napakahalaga para makatapos po tayo ng trabaho. Lalo na po itong MC4. Ayan, gagamitin po natin yan. Tapos cutter plies. Tapos plies. Tapos, Phillips screw. Ayan. So, magsimula na po tayo. Ayan, so ito po yung halimbawa kapag bibili po tayo ng solar panel, no. Meron po yung mga legit na solar panel po, meron po yan na MC4. So, ito po yung kanyang male. Itong may male tapos may pula, ito po yung kanyang positive. Ito naman yung negative. So, ngayon, pagko-connectionan po natin yan, gagamit po tayo ng MC4. Ayan. So,
So, lagyan po muna natin to ng MC4. Tapos, nilagyan ko po ng tagging para hindi po kayo malito, no? Ayan, so, yung PB cable po natin na gagamitin dapat po is PB cable po talaga. Ayan. So, yung PB cable po is meron niyang polarity. Ayan, tulad po nito. Meron po itong red. Ayan, tapos, ito po yung pagkukonikan po natin, no? So, nilagyan ko po siya ng plus sign. Ibig sabihin po niyan positive. Ito naman is N for negative connection. So, ang gagawin lang po natin dyan mga ka-sunrise is opposite connection. Ayan, so tanggalin po muna natin tong MC4. Ayan. So, ang ilalagay po natin sa positive side yung female. Tapos, yung terminal po nito ay yung maliit. Ayan yung ating pang positive connection. So, unahin po muna natin yung ating positive connection. Ayan. So, gamit po tayo ng plies. Ayan. Ayan. So, tapos, gamit po natin yung sa terminal. Ayan, yung female na maliit. Yung mahaba, yan po yung male. Ayan. Tapos, gamit po tayo ng crimper. Ayan. So, i-crimp po natin, no? Ayan. So, C2 dapat na mahigpit para walang loose connection. Tapos, tanggalin po natin yung thread. Tapos, ilagay po natin sa wire. Tapos, itulak po natin ng malakas. Ayan, hanggang tumunog po siya. Ayun. Tapos, saka po natin siya ikabit. Ayan. 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 So, gawa na po rin yung ating pang positive side, no? Ayan. Ginabitan po natin siya ng female ng MC4. Ngayon naman, iskabitan natin yung ayan, lagay natin dito. Ayan. Pang negative connection. So, dahil opposite lang po siya, ang ikakabit naman po natin dyan is yung ating male connector. Ayan. So, lagyan lang po natin, balatan po natin. So, dapat is meron din po tayong MC4 kung gusto talaga nating matuto na mag-solar para at least proper po yung ating pag-setup, no? Ayan. So, para kasi pag hindi po naka-MC4 yan, minsan pina-place po or minsan ini-splice, umiinit po yon. Tapos yung cable po ng solar panel po natin is napupulbos po, no? So, ganun po yun nangyayari. So, para maiwasan po natin yon, kailangan bumili po tayo ng proper na gamit. Ayan. Ayan. Screen po natin. Tapos, ayan. Itulak po natin ng malakas. At itulak po natin. Ayan. Hanggang tumunog. Tapos, ikabit na po natin. So, ganun po magkabit ng MC4. Ayan. Nabura na yun sa negative connection niya. Ayan. So, sa wire naman yung palatandaan, kung gusto nating malaman kung ano yung positive, may kulay, may polarity po yan, no? Tulad po nito, no? Yung black is negative, yung red is yung ating positive. Ayan na mga ka-sunrise, so ikakabit na po natin. Unahin po natin yung ating positive side. Ayan. So, opposite po siya, yung pang positive po natin. Ayan, yung ating positive. Kinabitan po natin ng negative para may pasok po natin sa positive side ng ating solar panel. Opposite lang po siya, no? Ayan, tapos ikabit po natin yung ating pang negative side. Ayan, so ikabit rin po natin dito sa negative side. Ito naman guys is yung ating male. So ikabit po natin dyan para makagawa po tayo ng negative side. Tapos ikabit na po natin siya sa ating circuit breaker. So, ayan po, kabit na po natin, no? Ayan. Yung negative is laging nasa kanan. Ayan. So, ganun po lagi yung orientation niya. Yung negative is laging nasa kanan. Tapos, yung positive is laging nasa kaliwa. So, kung bakit ko po nasabi yan, mamaya i-share ko po sa inyo, no?
Ayan. Ayan. So dito po natin siya ikakabit sa input sa ibabaw po ng ating circuit breaker na DC. Ayan. Tapos, ikabit na po natin mula sa SCC, is ikabit naman po natin dito sa load side. Ayan. Tamang term dyan is load side. Ayan. Ayan. So, si positive is laging nasa kaliwa. Tapos, si negative is laging nasa kanan. Ayan. So, ganun po lagi yung orientation, no, ng ating mga pag-install. Ayan. Ayan. So, naikabit na po natin yun sa ating solar connection natin, no. So, ngayon naman is yung ating SCC mula naman sa ating battery. So, ganun mga rin po yung orientation niya. Yung positive side is laging nasa kaliwa. Ayan. Tapos, C2 na laging mahigpit na para wala pong loose connection. Kasi yun po yung pinagsisimulan po ng heat. Ayan. Tapos yung ating negative. Ayan. Is nasa kanang bahagi. Ayan. So, dapat mahigpit po yung ating pag-terminate. Ayan. Sa C2 natin na dapat na wala tayong loose connection. Ayan. So, ngayon naman is yung ating battery na yun ating i-connect, no? So, sa DC po is meron po tayong polarity. Yung red po, yan po yung positive. Yung black, yan po yung negative. Ayan, tignan po natin kung kita sa camera para may baba po natin, no? Ayan, adjust po natin ng konti. Tapos, i-connect na po natin yung pang positive side. So, yung positive side is lagi lang siyang nasa kaliwa. Ayan. Tapos, yung negative side is laging nasa kanan. So, mamaya share ko po yan, no? Ayan. So, pansinin nyo po, ayan po yung orientation. So, kung bakit po, kasi sa ating SCC. Ayan mga kasanray, so ito po yung orientation ng pagkabit po natin ng ating connection sa ating solar charge controller, no? Tulad po nitong MPPT po natin, no? So, ito po yung kanyang orientation. Sa kaliwang bahagi, nandyan po yung positive side. At sa kanang bahagi, nandyan naman po yung negative. So, ganyan po lahat yan. So, yan po yung orientation niya. Tulad po nito, meron tayong PV for photovoltaic, or dito po natin i-connect yung ating mga solar panel. At dito yung dito po natin ikakabit yung ating battery. So, ganyan po yung orientation niya. So, ito na po yung natapos po natin, no? Sa connection po natin, unahin po natin yung connection natin sa solar panel. So, sa solar panel, sa connection niya, yung input. Tapos, sa load side, is pumunta na siya sa controller. Tapos, sa controller, pababa naman po siya. So, ito po yung ating input side. Tapos, pababa naman po siya. So, pag magko-commissioning na po tayo, ugaliin po natin mag-verify. Lalo na po kung walang label or polarity yung ginawa po natin. So, example, dalawang kulay black. So, need pa rin natin gumamit ng tester para iwas pagkakamali po kasi. Sa solar po kasi, once na nagkamali ka, is possible na ma-damage yung isa sa mga materials po natin. So, ugaliin po natin mag-double check tulad po nito. So, example, ayan, tester po natin, no? Ayan, so, ilagay na po natin, no, dito. Ayan, red. Ayan, tama natin yung polarity. Ayan, meron po tayong 12.5. So, ngayon naman is, check po natin, halimbawa, nagkabaliktad, no? Ayan, no?
Ayan. So, pag nagkabalik po yung linya, nagkabaliktad po yung linya, ayan, binaliktad ko po yung linya, no? Binalik ko po yung polarity, laging magkakaroon siya ng negative. So, pag nagkaganyan, is wag mo na siyang i-power on. So, tignan mo muna, i-verify mo muna uli. At kapag nasigurado mo na tatama yung connection mo, tulad nito, saka mo na siya i-power up. So, sa pag-power up naman yan, sa commissioning is, unahin mo lagi yung source ng battery to SCC bago mo itaas yung solar panel. So, ganyan po yung proper way ng pag-solar setup. Ayan mga ka-Sunrise, kung nagustuhan itong video na to, please like and share and subscribe na rin po kayo sa akin YouTube channel, Sunny Solar TV.